Hi guys, good morning. Welcome back to the channel. Assalamualaikum. Zamboanga City and magandang umaga. Hola Zamboanga. So welcome back to the channel again. Shout out sa lahat mga always nanonood. Dito ako ngayon sa ticketing office ng Allison. Kukuha tayo ng ticket guys kasi magta-travel tayo papuntang Hulo ngayong araw. So ayan guys. Direct na pala ako dito sa barko. Hindi na ako nakapag-vlog ng maayos kasi nga masama yung weather, medyo mahangin at saka medyo maulan din sa Zamboanga. So direct na ako kumuha ng footages dito sa sa loob ng barko. So ito yung buhay mo guys pag magta-travel ka. Marami na akong vlog regarding dito sa pag-travel Zamboanga to Hulo. So ayan guys, it's already alas 4 ng umaga, 4:30 ng umaga. Ito yung higaan ko. Yan, economy lang siya. 850 pag economy siya guys. Pero pag aircon ka, 1,000. So yan guys, ito yung mga economy. Pero mas prefer ko yung economy guys kasi nga less hassle. At saka yung iba, trip nila yung malamig. Pero ako, trip ko na yung parang space na space kapag hindi aircon. Kasi parang nasa loob ka kasi pag sa aircon yung pipiliin mo. So mas maganda. Para sa akin, prefer ko yung hindi aircon. So ayan guys, dito na kami sa Hulo. So this is only a short sharing yung mga magta-travel papuntang Hulo. Ito yung mga experience nyo. Pag yan, makikita mo na yan. Yan, nasa Hulo ka na. Yung palatandaan ng Hulo is makikita mo yung Masjid Tulay, yung dalawang dyan. Ayan, may dalawang mataas na tower. Yan na yun yung Hulo. Yan yung Masjid Tulay. So ayan guys, yung sinakyan pala namin Allison siya. Maliit lang siya na maliit lang na barko. Yung Allison na malaki is yung Antonia, maganda yun siya. So ayan guys, sa mga hindi pa nakapunta sa nakapunta dito sa Hulo, very safe naman yung Hulo sa ngayon at saka nung mga previous year nung time ni Duterte. So alhamdulillah yung pamumuno ngayon ng Sulu government is maganda yung nila kasi ini-improve nila yung tourism. Sana dumagsa yung mga turista dito sa Sulu. I assure you guys, hindi ka talaga magsisisi pag ikaw ay mag-visit sa Sulu kasi ang daming mong ma-experience na hindi mo na-experience sa ibang pag-vacation mo. Tulad ng mga gandang beaches dito. Dito may promise ko talaga sa inyo guys, dito yung Sulu. Ang pinakamagandang mga beaches na napuntahan ko, puro mga white sand, very virgin yung mga lupa dito guys, walang mina, hindi dumaan sa pagmamining, yung mga kabundukan, very talaga guys, sobrang ng Hulo. Sana yung Hulo 5 years from now, kasi hindi na under siya ng BARM, sana mag-improve pa siya. Pero I believe sa namamahala ngayon yung mga tan, ginagawa nila yung best nila na iangat yung nila, yung probinsya nila. Ngayon hindi na siya under ng BARM. Mapapatunayan na nila for 5 years, 6 years bago mag-end yung term. Tingnan natin kung meron bang improvement. So patuloy pa rin yung pag-vlog natin para masubaybayan natin. Pero I think guys, mataas na yung na-achieve nila dito guys. Yung mga sa daan nila, highway, napapasiminto na nila. Yung mga lubak-lubak, na-repair na nila. At saka hindi lang yan, dumami na rin yung mga tourist spots dito. At saka yung mga places na pupuntahan ng mga turista is safe na siya. Ang dami ng yung sa security guys, yun ang pinaka-importante. Okay na talaga yung Hulo. Yan, yung mga tao nagiging disiplina na siya. Malinis na yung nila guys, malinis yung nila dito, community nila. Ito lang yung sa, I think para sa akin, tabi lang din sa ibang mga lugar, pero sa tingin ko yung Hulo is napaka-disiplinado din ng mga tao. Hindi basta-basta na malinis yung nila, mga surroundings nila guys. Meron silang proper na ng basura. So of course hindi naman talaga perfect lahat ng mga tao, lalo na sa community, pero I think ito yung mga tribo sa kumbaga sa Muslim, yung parang medyo kumbaga mataas-taas yung level nila sa disiplina, lalo na sa kalinisan. I do believe na mga 3 years from now, kahit 3 years, sabihin mo 3 years from now, sobrang improve na ito ng Hulo. So hindi ko naman kino-compare din, inahambing sa sa Tawi-Tawi, pero yung Hulo is very conservative siya pagdating sa sa religion, sa Islam. Very talaga siya dito. Yung mga tao is talaga sa kumbaga preserve nila yung dito, yung mga policy o patakaran ng Islam.
or doctrine. Katulad ng mga babae, dapat talaga ano sila, hindi ko naman nila lahat-lahat ano talaga proper yung kasuotan. So pag dito magpunta kayo mga turista, mga babae, so need din natin sila i-respect kasi nga pag magsiksik-siksik ka dito tapos yung lugar is ano siya, respetado, walang makikita dito ng mga magsushort ng mga babae, yung mga cleavage. I think pwede mo naman gawin siguro pag nandun ka sa beach, and I think hindi din advisable kahit naliligo ka na nagtutupis at saka babra, hindi din i-allowed siguro ng local dito kasi nga yun na nga parang malaking ano din siya, malaking insult sa isang lugar. Pero meron namang rulings dito pag mag-visit ka sa sa Sulu. So wag nang matakot yung mga turista na galing diyan sa Luzon, sa Visayas, and even dito sa part ng mga Mindanao. Yung Sulu is hindi ko naman masasabi 100% abusaya free. Meron talagang masamang tao. Kahit nga sa syudad maraming masamang tao. So dito lang nagkataon lang nung dati yung always na inaano ng balita na maraming nagkikidnap. Pero pag dito ka sa aktualan na lugar, normal na mga pamumuhay, yung mga tao naghahanap buhay, wala namang mag-ano dito sa'yo na patayin ka bigla, barilin ka. Normal life, normal living. Hindi naman talaga maiwasan yung mga masasamang tao. Meron talaga yan sa isang lugar. Pero masisiguro ko sa inyo, lalo na nakapromise yung dito, si Governor, Vice Gov na ngayon, si Tan, sa Kortan, na popromote niya patuloy yung improvement dito at saka magiging safety yung ng mga bisita, yung tourists. So yan guys, visit na kayo dito sa guys. Ito is mga ko lang to, mga sharing thoughts. Ito just short lang travel para makita niyo yung lugar. So ito yung pagbaba mo galing sa barko, ito yung makikita mo. Nandyan yung mga masjid. Nandito rin yung ticketing malapit lang sa port nila guys. Sobrang accessible lang. At saka yan, sobrang accessible lang siya. And I think for my suggestion na para sa akin, yung mga labor, kawawa din kasi sila kung magagawa-gawa. Sa tingin ko may magawa yung government dyan sa mga labor, lalo na sa management dito sa port. Kung pwede sana i-fix na lang yung sahod nila, tapos ganyan. Yung magbayad na lang sila sa labor, merong mga ticketing para sa labor, ganyan, 200 yung bayad, 500. Tapos i-fix na lang kasi magagawa-gawa sila. Kawawa yung iba na hindi makakuha ng labor. Para sa akin, hindi makakuha ng ililibor. Mas maganda kung merong silang management sa labor, na kung merong magpa-labor ng mga tao, may mga karga, magkuha sila ng ticket, tapos yung ipakita na sa labor, so bali fix na lang yung sahod nila. Kasi kawawa din yung mga pamilya nila, paano yung iba na hindi makalibor. Meron ding iba mataas magsingil ng labor, tabi lang din, kasi nga, isa lang yung may labor niya, kasi sobrang dami nila, magagawa-gawa sila, kaya nangyayari din yung ganun na system. And I think maganda sigurong gawin na ganun, i-fix yung meron silang sahod, bigyan ng bigas na buwan-buwan, yung mga authorized na maglilibor. Mas maganda yung system na ganoon. Merong mag-ticket na magbayad sila sa management, merong mag-manage sa kanila. So bali hindi na magagawa-gawa sila kung may papakita ng ticket, bali employee talaga sila doon sa regular nag-deliver doon sa jambatan para hindi kasi sobrang stress yung maraming nag-aagaw-agaw sila na stress yung pagbaba sa pagbaba sa barko. So maganda siguro yung ganun nga system, yung fix na yung sahod nila. Sana mapaisip sila ng ganun. So, just a suggestion lang, hindi naman ako sa nakikita ko lang, mas maganda siguro na i-implement yung ganun. So, yan guys, dito ako sa proper, parang traffic na dito. Balita-balita dito. Totoo naman talaga yung hulo ngayon. Alhamdulillah, nag-i-implement sila ng strictong policy, pero request ng karamihan din. So, dapat sana meron ding dito yung yung Sulu, tsaka Tawi-Tawi, meron silang sariling LTO kasi nga isla sila, mahirap magpunta sa Buanga, sobrang gastos, dalhin mo yung sasakyan mo, dalhin yung motor mo para i-register, i-emission. Sana lagyan siya ng dito ng LTO talaga office sa Bunga, sa Tawi-Tawi at saka sa Sulu. Meron silang sariling LTO na pwedeng i-process yung mga rehistro ng sasakyan. So sana ganun yung request ng mga tao dito. At saka yan guys, maiwasan naman talaga yung traffic dito kung yung mga tao is merong disiplina kahit kasi nga pag mag-agawan sa daan mahirap yung ganun. Pag walang disiplina na pareho kayong matagalan. So sana sa susunod ng mga malagyan dito ng request lang, malagyan ng sariling LTO dito kasi nga kung magpapa-implement ka dito ng mahigpit na walang license, walang travel, walang helmet, mga ano-ano na ipa-implement mo dito, mahirap yan sundin ng mga tao, especially pagpa-register sa mga motor nila kasi nga sa Buanga ka mag-process, sobrang hirap. At saka yung gastos, imagine mo, walang talaga doon na
mag ano ba i-force nila na ano magpunta sa Zamboanga para kumuha lang ng mga license. So walang pakialam sila. So sana merong makaprocess tayo dito sa hindi naman to farm, sana lagyan ng office ng LTO yung personal. So ayan guys, dito lang siguro mag-end yung vlog ko. Abangan nyo sa susunod. I think na jogging tour ko na to lahat dito sa Hulu. And dumaan lang ako dito, parang busy yung schedule ko kasi may exam ako sa dumaan lang ako dito saglit sa Hulu kasi may exam ako sa masteral ko guys. Nag-aaral pala ako dyan sa English. Shout out sa mga taga-Emisyo, especially dyan sa mga Islamic Studies, mga classmate ko sa Emisyo dito sa Hulu, mga kakilala ko. Shout out sa inyo kung naka-subscribe man kayo. So dito dumaan lang ako guys, nag-visit lang ako dito para sa exam ko. Yun lang, tapos uwi. Hindi siguro ako makapag-jogging tour dito, parang apike yung time natin. So ayan guys, maraming salamat. Shout out sa lahat. Sa hindi ko na-mention, comment down below. Shout out guys. Kamaya kamo. Ano ko nakatong